Malapit na bang mag-college ang iyong anak? Siyempre, bilang magulang, isa talaga sa pangarap ay mabigyan ng magandang edukasyon ang iyong anak. Kaya naman, ito yung ilan sa mga tips na pwede mong subukan para maging handa ka financially sa iyong kids' education. Number 1, mag-set ka ng iyong tuition fund goals. Yes, everything starts with a goal. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, sa top 25 school mo ba gustong paaralin ang iyong anak? Magkano ang tuition sa school na yan? Once alam mo ang sagot sa dalawang tanong na yan, you will know exactly magkano ang iipunin mo. Mahalaga din na nasa tamang school yung mapili mo kasi it will greatly affect your finances and your child's well-being. You need to think long-term at syempre dapat realistic din yung afford mong pag-ipunan ngayon pa lang. Once ma-determine mo na kung anong school, find out yung current tuition fee nila. Siyempre, dahil taon-taon, nagmamahal ang tuition fee dito sa Pilipinas. Kaya dapat alam mo kung magkano yung current na tuition fee. Now, you can calculate the future cost of your child's education. Diba? These factors should be included sa computation mo. Yung annual rate ng tuition increase, diba? Dahil according sa financial experts, tuition fees go up by a yearly average of 10%. O, diba? Ang laki niyan. Kaya dapat handa ka talaga. Number of years until your child goes to school. So, ibig sabihin, ilang taon ba yung anak mo ngayon? Ilang taon na lang bago siya mag-college. Siyempre, yun yung mga taon na pwede mong gawin para makapag-ipon ka doon sa kanyang magiging tuition sa kanyang college. And of course, no, yung tuition fee nga doon sa mapili mong school kung saan mag-aaral ang iyong anak, syempre, kailangan matanong mo ang iyong anak saan niya gustong mag-aral, hindi yung kung saan afford mo lang. So, dapat masunod yung gusto ng anak dahil, syempre, pangarap niya or yung buhay niya, future niya, yung nakasalalay naman dito. At syempre, pangalawa, you have to create a saving strategy. So, ngayon pa lang, you need to allocate a fixed amount mula sa sahod mo or kung ano man yung source of income mo ngayon para sa tuition fee ng iyong anak. Para magdagdagan ang amount na nilalagay mo doon, maaari mong gawin ito. Kung may bonus kang natanggap, ilagay mo doon. Diba? Hindi naman lahat. Kung hindi, siguro 10% or 20% lang dahil syempre nasa isip mo na ngayon na paghandaan mo na talaga yung edukasyon ng iyong anak. At kung may mga ninang, di ba, or mga tita, lolo, or yung mga kamag-anak na namimigay ng gifts, di ba, instead na mga material, pwede na lang i-cash, di ba, dahil sabihin mo, oh, ito, pinaghandaan ko na talaga yung college fund ng iyong inaanak, so, maaari, dagdagan mo na lang, di ba, so, yun yung pwede mong gawin. At syempre, pangatlo na tips, syempre, mag-invest or i-invest mo yung pera na iniipon mo para sa tuition ng iyong anak. Saving money sa regular bank para sa tuition fee ng anak mo won't be enough. Di ba? Hindi talaga sapat yan to cover your child's future educational expenses. Magkano lang ba kasi yung kikitain na interest ng isang normal savings account? Less than 1%. So, you need to look for long-term investment vehicle that will give you higher rate of return. At least, mag-match doon sa 10% na growth ng tuition cost, di ba, ng iyong anak. So, maaari mong i-consider yung mga options na ito para ma-build mo yung fund for your kids' education. So, una, yung tinatawag na Most 18 with PDF. Itong Most 18, ito po ay isang insurance product, pero meron po itong tinatawag na Premium Deposit Fund or Investment Fund na kung saan pwede kang maghulog minimum na 1,000 pesos every month, di ba, para pangdagdag doon sa tuition or fund para sa college education ng iyong anak.
maaari mo ding gamitin or maaari mo ding i-invest yung ipon mo sa tinatawag na mutual funds, di ba? Kaya kung less than 18 years old pa yung anak mo, of course, kung IMG member ka, pwede mo i-sub-account ang iyong anak. So, si mutual fund, syempre, long-term, higher rate, higher return, pero syempre, higher risk din. That's why, kung haba pa yung time frame mo para mag-ipon ka, mag-invest ka para sa edukasyon ng iyong anak, napaka magandang i-consider din itong mutual fund investment. At syempre, meron din namang tinatawag na stock market. Again, for long-term purposes, maghanap ka ng mga companies sa stock market, di ba, na blue chip companies na tinatawag na maaari kang regular na bibili ng stocks doon or shares doon dahil iniisip mo ito talaga yung pang tuition ng aking anak. So, halimbawa, 10 years no, na mag-iipon ka doon. So, ganin din sa mutual fund investment mo. So, dito sa International Marketing Group or IMG, meron kang access sa MB Life Most 18 at meron ka ding access sa mga top performing mutual funds dito sa Pilipinas. Mamimili ka na lang. Meron tinatawag na balanced fund, meron tinatawag na equity fund, di ba? So, marami ka mga options para marami ka din pwedeng paglagyan dun sa gagawin mong ipon for your kids' education. At syempre, pang-apat, simulan mo na ngayon. Hindi pwede na mag-ipon ka ng pang-college ng iyong anak kung kailan magka-college na siya. Kaya nga, napakaganda kapag halimbawa napagplanuhan mo talaga yung long-term na gastusin sa anak na meron ka ngayon dahil syempre responsibilidad talaga yan. Diba? Tandaan palagi, time is your best ally pagdating sa pag-i-invest. Kasi ang pera talaga natin nangangailangan ng oras para lumago. So don't delay saving up and investing for your child's future. And of course, pang-5, i-monitor mo ang iyong progress. Yes, kailangan talaga na ma-build mo yung disiplina mo doon sa gagawin mong pag-iipon para sa iyong kids' education. Hindi ito one time, big time, na saka mo lang gagawin, isang bultuhan na saving. Hindi dapat ganon. Maganda na maumpisahan mo sa maliit na halaga, pero meron kang disiplina na gagawin mo ito every month for the next 5 years, 10 years. Again, meron kang specific na goal dyan sa gagawin mong pag-ipon. Yan ay para sa college fund ng iyong anak. And of course, kailangan mahalaga din na ikaw mismo nag-invest ng kaalaman para naman yung iniipon mo tama ang paglago, hindi mapunta sa scam. That's why very important na kapag invest ka ng financial education, that's why maaari ka talagang matulungan dito sa International Marketing Group or IMG dahil ito po ay isang financial education company na kung saan mag-guide ka ng tama pagdating sa financial mindset mo dahil maraming mga workshops, trainings na maaari mong ma-avail at ma-access para madagdagan pa ang mga kaalaman paano mapalago yung ipon mo, hindi lang para matupad mo yung pag-tuition ng iyong anak, kung hindi, maaari ka ding makapag-prepare para sa sarili mong retirement. So again, ang bawat ipon na gagawin ng isang tao ay dapat may specific na rason, katulad na lamang ng isang magulang na gustong mapaghandaan ang college fund ng kanyang anak. Kaya kung nais mong maintindihan pa at mag-guide ka dito sa IMG, just let me know so that I can guide you.